totoo, maaasahan at mapagkakatiwalaan. Tanging hangad ay serbisyong totoo. Tulad ng doble panalo promo ng Everyone's Petron. Doble saya talaga sa Everyone's Petron. Sa unang hirit, serbisyong totoo. Ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit. Good morning mga kapuso, good news po tayo. Ayon sa Pag-asa, patuloy pong nalulusaw ang low pressure area na kanila pong binabantayan simula pa ho kahapon. Ngayon po ay nasa 240 kilometers west-southwest ng Puerto Princesa itong low pressure area na ito. Pero makakaranas pa rin ho ng pag-ulan sa lugar na iyan. Samantala dito naman sa Central at Southern Luzon, maging dito sa Metro Manila, ang nakaka-apekto po yung natutunaw naman na tail end ng cold front. Kaya kung maaalala nyo o nakita nyo kanina, ginising po tayo ng mga pag-ulan, bagaman ito'y mahina lamang. Kaya paalala natin sa ating mga kapuso, kung kayo aalis, huwag nyo nahong kalimutan ng inyong mga payong. Samantala, ang ating pong araw ay sisikat mamayang 6:19 ng umaga at lulubog siya mamayang 5:35 ng hapon. Ngayon naman, silipin natin ang magiging tayapa ng panahon sa ibang bahagi ng bansa. Alright, kaya papalapit ng bagong taon, maraming Pinoy sumusunod sa mga pamahiin o mga tradisyong minanapan natin sa ating mga ninuno. Yung mga paniniwala magdadala daw ng swerte ito sa susunod na taon. Naku, marami yan. Marami yan. Kung ano-ano po ang mga kaugaling ito, panoorin natin. Sa pagsalubong sa bagong taon, hindi lang pag-iingay ang nakagawi ang tradisyon natin mga Pilipino. Kabilang dyan ay ilang paniniwala na ang hangad ay kasaganaan at maayos na panimula sa pagpasok ng New Year. Nanguna sa listahan ng pagsasama-sama ng pamilya sa medianoche. Kumain ng sama-sama at sabay-sabay sa Bisperas or sa New Year's Eve para magkasama kayong lahat buong taon. Sa pagkaing ihahanda sa mesa, kabilang dito ang pansit o pasta na sumisimbolo sa mahabang buhay. May itlog din naman ang simbolo ng bagong panimula. May pagkain malagkit gaya ng suman, biko at kakanin na ang sumisimbolo sa pagkakaisa ng pamilya. Hindi mawawala ang 12 hugis bilog na prutas na pang-attract ng swerte. Bukod dito, umaakit din ang kasaganahan ang pagsisindi ng lahat ng ilaw sa tahanan. Ang pagbubukas ng lahat ng ilaw sa bahay para ang liwanag at grasya ay pumasok buong taon. At hindi lang ilaw ang dapat nakasindi dahil pati mga kasangkapan de kuryente gaya ng stereo at TV dapat naka-on din. Ang iyan na nalilikha ng mga umaandar na appliances ay makakatulong din daw para magtaboy ng malas at masasamang espiritu. Pagdating naman sa forma, dapat magsuot ng polka dots o damit na kulay berde. Sumisimbolo kasi ito sa mga barya at perang dolyar. Ang paglalagay naman ng barya sa mga container at iba't ibang parte ng bahay ay nag-i-invite ng perang darating sa bawat miyembro ng pamilya. Mga 1 inch. Pero sa mga vertically or may height challenge, tumalon kayo. Eksakto 12 midnight ng December 31st. Mga kapuso, walang masamang maniwala sa mga nakaugaliang tradisyon tuwing magpapalit ng taon. Pero dapat nating tandaan na hindi ito garantiya para makamit ang kasaganaan at maayos sa samahan na hinahangad ng lahat. Dahil matutupad lang ang ito sa ating pagsisikap, maganda pa ikitungo sa pamilya at mataimtim na pagdalangin sa Diyos na manlilikha. Isa ka nga sa kaugalian tuwing bagong taon ng pagbili ng mga prutas sa bilog na pininiwalaang nagbibigay swerte. Yung iba 12, yung iba 13. Pero kung gusto nyo gawa ng kakaibang gimmick ang inyong mga prutas, bakit hindi nyo ito gawing fruitcake o fruit bouquet? Nakakatawa, no? Lala, bagong word na lang, okay? Bukod pa dyan, pwede nyo rin gawing bagong business yan ngayong bagong taon. Panoorin po natin. Mga kapuso, kakaiba at nutritious business ba ang hanap nyo para sa 2012? Kung oo, ito ang isang healthy business idea na swak sa inyong kapital at surefire hit din sa panlasa ng inyong mga magiging customer. Dahil it's a must na magkaroon ng magandang kalusugan, tsak patok sa mga health conscious ang inyong produktong fruit bouquet. Bago siya dito sa Philippines kasi the concept is pretty new. Nagsimula ito sa Amerika, sa Europe, sa UK. Ang mga fresh fruits ay hiniwa sa iba't ibang hugis at laki, tinuhog sa stick at ina-arrange siya para isang flower bouquet. Ang mga prutas na ginagamit namin usually, green apple, red apple, may kiwi tayo na tinatawag, we have melon, watermelon, saka yung pinaka-popular sa amin, yung American strawberries. Pwede rin kayo mag-customize sa mga order depende sa budget ng inyong kliyente, gaya ng paglalagay ng iba't ibang accessories at pati na rin sa klase ng prutas na kanilang mapipili.
sa halagang 490 pesos hanggang 3,200 pesos, less hassle at mas ma-enjoy ang pagkain ng prutas dahil ready to eat na ang mga ito. Pati naman sa may sweet cravings, may mga chocolate dips at strawberries and choco dip kayong pwedeng i-offer. You will wow your recipient kasi kakaiba talaga siya. Makulay, masarap kainin, it's healthy. Kaya mga kapuso, let's start the year right. Magsimula ng magnegosyo para sa mas masaganang bagong taon. Samantala, ihirit namin mamaya isang healthy dish na patok sa mga health conscious ngayong bagong taon. Yan ang steamed tilapia salad in sesame oil. Paano nga ba lulutuin yan? Abangan. At mamaya, ihahatid din namin sa inyo ang ilang safety tips sa paggamit ng turotot para naman iwas bad luck ang inyong New Year. Samantala, ayan, ay, nako. Ayan, nakikita niyo yung mga turotot na yan, lalaki. Yan, siguro naman hindi na malululun yung mga parang pito nasa loob ng mga torotot na yan. Samantala, punta muna natin si Attorney Gabby at si Connie. Salamat, Susan. Tradisyon na po sa ating mga Pinoy na salubungin ng maingay at masaya ang bagong taon. Ang isa nga sa paraan na ginagawa ng marami nating kababayan ay ang pagpapaputok. Pero ano nga ba ang nakasaad sa ating batas tungkol sa pananagutan at responsibilidad naman ng isang tao sa paggamit ng paputok? Yan po ang ating alamin kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa iyo, Connie. Siyempre, advanced Happy New Year sa lahat. Yes, advanced na nga talaga. Paano yung mga papaputok? Halimbawa, ano yung mga kapitbahay? Di ba? Napakasakit sa inyo yung, siyempre, yung makakasunog tayo, di ba? O makakapinsala pa tayo. Ano ba yung mga responsibilidad natin dyan? Well, theoretically sila alam na batas, dapat ay may pananagutan nga. Kung merong mga resulta dun sa mga pinagagawa natin, kaya theoretically, whether intentional or not, kung ito ay sinasadya man o hindi, pag may kaunting pagpapamaya, dapat talaga ay pananagutan ng may sala ang damages na nagiging resulta. So, pero ine-emphasize po natin na ito ay theoretical dahil sa actual na pangyayari, kailangan ng pruweba o ebidensya. Hindi na balik kung halimbawa nga, di ba, yung naglalakad ka, tapos yung kapitbahay mo na matagal mo ng kaaway, tinapunan ka ng paputok. Diba? At least yun, alam nyo, kung sino ang may sala or alam mo na hinagisan talaga yung bahay ninyo, nasunog ang bahay ninyo, meron po tayong hahabulin. Pero ito, kung ito ay nangyari lamang as in, may lumipad na quitis, diba? Hindi mo alam kung sino Hindi mo alam kung saan galing, diba? Kaya, mahirap siguro hanapan ng pruweba kung sino ang may sala o kung saan galing ang paputok sa ibang mga sitwasyon. Yes. Kaya't kung may pinsala man, kahit nasabihin po natin na sa ilalim ng batas, may pananagutan, kung hindi naman natin matutukoy ng definite kung sino ang may sala, mahirap wala patunayan. ding So, kailangan kasi talagang patunayan kung sino ba talaga dapat ang managot para sa mga pinsala na natamo ninyo. So, of course, kung malalaman, kung talagang matutukoy ninyo kung sino at meron talagang pagpapabaya, if it's not deliberate, pero hindi man sinasadya, may pagpapabaya, magkakaroon din ng kaso na reckless imprudence resulting to damage to property or physical injuries kung ano man ang naging pinsala. Oo. Paano daw yung mga, halimbawa, naputulan o yung worst, di ba, namatay? Dahil nga dito sa mga paputok na to. Paano nga? Kasi sabi mo kailangan talagang ma-prove, di ba? Usually naman merong insurance. Kung meron man silang insurance policy, at kung ito ay dahil namatay, dahil sa paputok, malamang makaka-recover ang pamilya ng death benefits mula sa insurance. Okay. Kaya lang, kasi pag life insurance, kasi usually suicide, pag nagpakamatay, unless it's death by fireworks. Suicide by fireworks, usually yun lang ang bawal na makarecover. Pero pag accident insurance, halimbawa, naputulan ng isang daliri, dalawang daliri, mas mahigpit ang mga insurance company pag nagfa-file ng mga claims ang mga insurance policy members nito. Kasi talagang titingnan nila. At ang isang magiging hadlang sa recovery, halimbawa po, ang ginagamit niyong paputok ay isang bawal na paputok sa ilalim ng batas. Baka yan ang isang sitwasyon na sasabihin po ng insurance company, hindi ka pwede mag-claim kasi pag meron po kayong ginagawang illegal at dahil dito ay nasaktan kayo,
hindi po kayo usually babayaran ng insurance company. Or katulad sa Davao na I think, di ba, halos bawal lahat ng paputok. Kung doon kayo, sasabihin siguro ng insurance company, hindi pwede. Illegal yung ginagawa ninyo. Hindi pwede. So, ang paglilinaw lang natin, attorney, pwede namang magpaputok kahit halimbawa lang, by accident, naputulan ng daliri. Pero kung yung pinaputok niya ay legal. Pero kung hindi, at yung mga tipong, mga goodbye Philippines. Super lolo, di ba? O yung mga bawal. Hindi sila makaka-claim talaga. Mga boga, bawal din yan. So, hindi sila makaka-claim sa insurance. Alright. Paalala mo nang dun sa mga mahihilig pa rin mapaputok unang-una, tandaan po natin ang mga bawal na paputok ngayon ayon sa RA 7183 na ang batas na umiiral ukol sa paggamit at pagbenta ng puputok at sa mga ordinansya na umiiral sa mga locality ninyo. Actually, usually, bawal ang paggamit o pagbenta ng 5-star, Big Triangle, Super Lolo at mga equivalent nito, mga Mother Rocket, yung OG, yung Plapla, Pillbox, Watusi, Piccolo, at saka yung mga firecrackers na wala pong label at iba pang mga katulad nito. Tandaan niyo, hindi kayo makakapag-claim sa insurance. Bawal din ang boga, pati ang botcha, bawal, di ba? At huwag na po natin hayaan ng mga bata na gumamit ng mga paputok o pailaw para walang aksidente. Kasi kahit na sino pong tao na gumagawa, nagbebenta, o nagdi-distribute ng mga ganito ay meron syempre kulong at merong fine. At syempre, kahit na po legal ang paputok, ang sinasabi po natin sa ganitong panahon, imbis po na magpaputok tayo, i-donate na lang po natin sa ating mga kababayan na naging biktima ng sendong. Mabait na po tayo sa environment natin, diba? Wala pang aksidente at nakatulong pa po tayo sa kapwa natin. Yan ang mismong panawagan ng DOH pero na inaalmahan ng mga manufacturers saka nagbebenta nitong mga paputok. Malulugi sila. Malulugi daw sila. Sila naman daw ang masasalanta. Ayun sabi nila. Pero kaya, para ho sa ating lahat na rin, take natin yung advice ni attorney na maging responsable tayo sana. Sana ho'y marami pa kayong napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin this morning. Maraming salamat muli, attorney. Maraming salamat din, Connie. See you next year. Malapit na yun. 4 na araw na lang. Samantalang ngayon naman po, puntahan na natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Bilang ang mga biktima ng paputok, nadagdagan pa sa kabila ng pinaigting na kampanya.